Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Tuesday ng umaga mga kapatid. Ayan, good morning na po Sister Mau, Sister Beth, good morning, Padre Nilito, good morning na po sa bawat isa sa ating pong mga early bird. Ayan, ito nga pinagpala na po ang araw na ito mga kapatid. Kung muna po ang iyong mga kasama ngayong umaga, Padre Joseph Trinidad. Ayan, good morning. Good morning. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. Sister Angie, good morning po. Patuloy po nating i-share ang ating pong Daily Vibrant Word sa umagang ito. Sister Jonah, good morning po. Ate Sheikh, good morning. Padre Rosipino, good morning. Hallelujah. Yan, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit ng sampa sa ating Panginoon. Handugan natin ang Lord ng papuri, pagsamba. Dahil ito po ang nais ng Panginoon. Yan, sa umaga pa lang ay tayo po ay magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Sister Alicia, good morning. Lord, we praise you, Lord God. Glorify your name, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I will held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. Yes, Lord. All my life you have been I will sing of the goodness of God.
Yes, Lord. Truly, you are good. Your love endures forever. You deserve, Lord, the glory. You deserve the honor today, Lord God. Salamat po, una sa lahat sa pagising sa amin. Thank you, Lord, na minsan pa kami po ay ginising po ninyo, Panginoon, sa magang ito. Minsan pa kami po ay lumalapit, minsan pa sa iyong harapan. Hingi po kami ng kalinisan, Panginoon. Truly, Lord, sa aming siyang salita that if we have seen hidden in our hearts, Lord, your face also will be hidden to us, Lord. Kaya naman sa mga ito, Lord, hayag po lahat ng bagay at kami po'y lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan. Hingi po kami ng kalinisan. Maraming salamat po. Truly, that we confess our sins, you are faithful and just to forgive us, cleanse us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon Jesus, Holy Spirit, Lord, ikaw po maghari sa aming araw na ito. Tayo pong salita na mamumutawi sa iyong mga labi, O Lord, pagharian niyo po kami, Panginoon Diyos. Ikaw po manguna, O Lord, ikaw po mahitaas. Father God, we entrust unto you today, even our daily vibrant word, Lord God. Sa lahat ng apat na sulok ng mundo, Panginoon, makating po ang aming live streaming, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, amen. Good morning na sa lahat. Sana pong pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yan. Pastor Ani, good morning po. Pastor Perseus, good morning. Yan, kipuntagin po sa ating pong mga kakilala para sila po ay makapakinig naman ang ating pong daily vibrant word. Okay? So, without further ado, tayo na po ay mag-umpisa na, mga kapatid. So, ating pong topic ngayong umaga ay ito po ay tanong, no? Sabi pa dito, gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos? Sa ating pong text, Psalm 34 verse 8, sabi po dito, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Tingnan mo at lisapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. So ito pong Psalm 34 verse 8 po ay isang paanyaya ng ating pong Panginoon. Sabi niya, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nanalig sa Kanya. So may kondisyon. Diba? Kailangan, kung gusto mo talagang maranasan ang kabutihan ng Panginoon, kailangan manalig po tayo sa Kanya. Totoo. Hindi lang po pagnanalig, kundi totoong pagsunod sa ating pong Panginoon. Ano po yung konsepto nito, mga kapatid? God goodness means He is the ultimate standard of what is right, beautiful, and worthy of praise. Everything He does is good, even when we don't fully understand. It is goodness, it is just a part of who He is. It is very nature of God. Because God is good, we can trust Him in every situation. So ang pagiging mabuti ng ating pong Panginoon, hindi lamang ito parte ng Kanyang pagka-Diyos, dahil ito po yung nature ng ating Panginoon, yung pagiging mabuti. Kaya nga, hindi talaga sasapat, no? Hindi talaga papantay ang tao sa Panginoon. Dahil ang tao po ay pabago-bago. Oo. Minsan okay, minsan hindi, di ba? Pero ang Panginoon hindi siya nagbabago. Yung kanyang pagiging mabuti, hindi nagbabago. Kaya nga, ito po ay paanyaya po sa atin. Kailangan natin maranasan. Talagang, ito ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. Iparanas, ipatikim yung kanyang kabutihan. Since the beginning, since the creation, no? Nung hindi pa ang tao nagkasala, nung ating ninuno, nung unang tao, si Adan at si Eva, nung hindi pa sila nagkasala, nakita naman natin kung paano po ipinakita, ipinaranas ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Pero po nung after the fall, dahil nga po sila ay nag-disobey, yung ruling ng Panginoon ay kanilang hindi sinunod. Kaya mahalaga na
Pero sinusunod dapat natin yung ruling ng Panginoon, no? Yung kanyang rules and regulation. Dapat tumatalima tayo ron. Dahil po sa kasalanan, no? Sa hindi pagsunod sa ating pong Panginoon, nagkaroon ng boundaries, no? Kaya nga, gusto ng Diyos ma-restore ito, mga kapatid. Gusto nang manumbalik sa atin na 100% maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, ano ba yung dapat nating malaman? 3 puntos. Sabi po, number 1, God is eager to share His goodness to us. Ang Diyos ay sabik na ibahagi ang kanyang kabutihan sa atin. Wala pong hinangad ang Panginoon kundi maranasan natin ang kanyang kabutihan. Iyan po kasi yung nature ng Diyos. Parang magulang po yan eh. Diba? Wala pong bagay na hinangad ang magulang kundi mapabuti ang kanyang anak. Mapaayos. Maranasan niya yung magandang ehemplo. Ganoon din po ang Panginoon. Gusto niya iparana sa atin yung kabutihan niya. He is eager to share His goodness to us. Kaya sabi po ng Psalm 84 verse 11, For the Lord is God, is a sun and shield. The Lord bestow favor and honor, and no good thing does He withhold from those who walk is blameless. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Kaya pala marami mga tao o marami pong mga Kristiyano ang hindi nararanasan yung kabutihan ng Diyos kasi hindi sila lumalakad ng matuwid. Iba yung linalakad nila, iba yung tinatahak nila, yung sarili nilang kapakanan. Hindi sila sumusunod doon sa palatuntunan ng Diyos. Kaya hindi nila naranasan yung tunay na kabutihan ng Diyos. Marami po mga Kristiyano na para bagang nakahang sila. Akala ko ba pa ako na born again, mawala na lahat ng mga problema. Akala ko ba kapag ako ay sumunod sa Panginoon, na kahit ako'y patuloy na nagkakasala, bibigyan ako ng Panginoon ng magandang buhay. Kaya nga kahapon, no, maganda rin po yung topic ni Pastora Hazel about discipline and grace. Diba? Mga kapatid, kailangan kasi tayo po ay tumalima doon sa palatuntunan ng Diyos. Kailangan lumakad tayo ng matuwid ayon sa kanyang nais para maranasan natin ang 100% na kabutihan ng ating pong Panginoon. Yun naman talagang nais ng Diyos eh. Gusto niyang iparanas sa kanyang mga anak. Kasi ang end result po nito, kapag naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon, gusto rin niyang ipadanas natin sa iba. Na hindi lamang natin naranasan, kundi gusto rin ng Diyos maranasan din ng iba. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon, extension ng Panginoon, para yung mga taong ligaw, yung mga taong walang tuwirang pagkakilala sa Panginoon, tayo pong gagamitin, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Diba mga kapatid? Never na winidhold ng Panginoon yung pagiging mabuti niya sa atin. Minsan lang kasi tayo ang hindi tumatalima sa Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa rules and regulation ng Panginoon. Pinakita niya na yung daan, malinaw yung pinakita niya na dapat nating gawin, sundin, gampanan, no? Nagiging blind tayo, bulag tayo sa katotohanan. Minsan, meron ng mga taong nangangaral sa atin na yung ginagawa natin ay hindi ayos. Ang katwiran natin,
Wala silang pakialam sa akin. Buhay ko to. Kaya, sumatotal mga kapatid, dating ang panahon, huli na lahat. Dapat pala nakinig ako doon sa payo ni Pastor, doon sa payo ng aking pong mga spiritual leaders. Tanda natin, hindi ang Lord nalulugod sa mga kasalanang ginagawa ng tao. Kaya nga minsan, hindi natin naranasan yung 100% kabutihan ng Diyos. Kasi, merong tayong ginagawang hindi maganda. Diba? Tanda natin na ang plano ng Panginoon sa atin ay maranasan natin yung kanyang kabutihan. Gusto niyang ibuo sa atin yung kabutihan ng Diyos para naman maibahagi natin sa iba. Pero bakit maraming tao ang hindi nakakaranas nito? Diba? Which is, ito po yung nature ng Panginoon na gusto niya lahat ng kanyang mga anak, gusto niya lahat ng kanyang mga tagasunod ay maranasan yung kanyang kabutihan. Diba? Kaya doon pa lamang sa Old Testament time, ganun na yung admonition ng ating ganun na yung kanyang puso na kailangan maranasan ng kanyang mga anak yung kabutihan. Kasi sobrang paghihirap, diba, ang naranasan. Lalo na sila po, nandun po sila sa exile. At naalipin po din sila sa Ehipto. Grabing paghihirap, diba? Bunsod ng kanilang hindi pagtalima sa ating pong Panginoon. So number 2, human are eager to reject God's rule. Kung gaano ang Panginoon kay eager na iparana sa atin yung kanyang kabutihan, ang tao naman baliktad. Minsan, pang tao mapanghusga o mapangsubok. Sige nga, kung talagang totoo ang Diyos, diba? Minsan, ita-challenge pa natin ang Diyos Samantala, ang gusto ng Lord sa atin, maranasan yung kanyang kabutihan, ang tao, baliktad. Humans are eager to reject God's rule. Katwiran buhay niya yan di ba? Buhay ko to. Di ba mga kapatid? Karamihan po, napapariwara, napapahamak ang mga taong hindi sumusunod sa Panginoon. At kitang-kita po natin yan, mga kapatid. Alam natin na hindi nila naranasan ang kabutihan ng Diyos. Number 3, God's goodness and God's rule are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin yung kabutihan ng Diyos at saka yung rules ng ating pong Panginoon. Magkasama po siya. Kaya kung walang batas, di ba, magulo Wala silang sinusundan. Pero kahit na mayroon silang sinusundan, hindi pa rin nasusunod, mga kapatid. Kaya napakahalaga na maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Diba? Kaya lang, kailangan tayo po ay tumalima, manalig, manangan sa kanyang kalooban. Sumunod ano ba yung kanyang pinagagawa sa atin. God's goodness and God's rule are inseparable. So, paano natin ito i-apply sa ating pong mga buhay? Kailangan natin i-embrace, tatlong embrace the rule of God. Yakapin natin ang panuntunan ng Diyos. Panghawakan natin yung kanyang panuntunan. Sundin natin yung kanyang panuntunan. Ano ba yung pinagawa sa atin? Sundin natin. Ano ba yung ayaw ng Diyos? Huwag natin gawin. Diba? Alam naman natin yung ayaw ng Diyos Huwag natin gawin. Yung nagpapalungkot sa Kanya, huwag natin gawin. Diba? Sundin lang natin kung ano ang pinagagawa niya sa atin. Embrace the rule of God, mga kapatid. Number 2, experience the goodness of God. Alam po marami mga tao na talagang kini-question ang Panginoon. Oo. Dahil nga po, hindi daw nila naranasan yung kabutihan ng Diyos. Yung buhay nila, kalbaryo. Minsan nga, tinakers pa nila ang Panginoon. Bakit sila
Sinilang pa sa mundong ito, kung ganito naman ang buhay, puro paghihirap. Di ba? Kailangan, minsan kasi ang tao hindi tumatalima. Sumusuway. Sinusuway ang Panginoon. Sa magulang, yung mga anak ayaw sundin yung mga magulang. Kiso sila ay mayroon ng mga trabaho, yung mga magulang ay para na lamang palamuti, no? Wala nang boses sa loob ng tahanan. Dahil ba sila ay senior citizen na? O kaya wala na silang income? Minsan po may mga ganong pamilya, no? So kailangan mga kapatid, maranasan natin 100% yung kabutihan ng Diyos. Iyan ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Walang doubt, no? Na gusto ng Lord ibuhos sa ating buhay at iparana sa ating buhay yung kabutihan niya para maging extension tayo sa mga taong wala pang tuwirang pagkakilala sa ating Panginoon. Gusto rin natin may paranas sa kanila yung kabutihan ng Diyos na naranasan natin. Di ba? Di ba ang saya po nun, mga kapatid? Na lahat po ng sambahayan mo nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, hindi lang ikaw. Kasi hindi mo pinagkait. Shiner mo sa kanila yung kabutihan ng Diyos na naranasan mo. Hindi mo sinarili. Di ba? Kaya nga itong live streaming, di ba mga kapatid? Nagkakaroon tayo ng initiative na i-share ito sa iba. Ipakalat itong ating pong Daily Vibrant Word. Kasi nga, mahal natin sila. Gusto rin natin sila na maranasan nila yung kabutihan ng Panginoon. Hindi lang tayo, mga kapatid. Di ba? Kaya kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, mabilis na po yung pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Dahil marami ng mga ginagamit ang mga tao. Modernong mga ginagamit. Mga kapatid, ikaw na lamang yun talaga magdidesisyon sa buhay mo. Kung ikaw ba ay susunod sa Panginoon o patuloy pa rin susuway sa Kanya. Diba? Sabi po ng Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Mapalad, mga kapatid. Mapalad po tayo. Dahil isa po tayo doon sa nakaranas, nakalasap ng kabutihan ng Panginoon. Diba mga kapatid? So number 3, extend the goodness of God to others. Yan. Gaya ng ating sinabi, extend the goodness of God to others. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, in all times, having all that you need, you will abound in every good work. Magmamanifest, mga kapatid. Talagang makikita ito. Makikita ng mga tao. Dahil naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon. At hindi mo po pwedeng hindi rin i-share sa iba, iparana sa iba. Kahit sa maliit na bagay, kahit sa maliit na kapamaraanan. Diba mga kapatid? Huwag natin ipagkait sa mga tao. Lalo na yung mga taong naliligaw ng landas. Kaya ng Diyos pasaganain ang lahat ng biyaya sa atin upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting gawa. Mga kapatid, kailangan tumatalima tayo doon sa rules and regulation. Kaya nga, di ba sa buhay natin may mga boundaries tayo, may mga limitation tayo para po sa atin yun. Diba mga kapatid? Para hindi tayo mapahamak.
May mga taong nag-overlook sa atin. May mga taong tumitingin sa atin para hindi tayo mapariwara. Gaya po ng isang pastol. Yung mga tupa, kailangan niya ng guide. Para sila po hindi maligaw. Hindi sila madakit ng mga mababangis na mga hayop. Kailangan sumusunod sila doon sa pastol. Ganun din po tayo mga kapatid. Kailangan sumusunod tayo sa Diyos at sumusunod tayo sa ating po mga spiritual leaders. Para hindi tayo mapahamak. Para hindi tayo nahulog sa patibong ng kaaway. Mga kapatid, dapat maingat po tayo sa lahat ng bagay. Una sa lahat, syempre, lagi tayong sumunod, tumalima sa ating pong Panginoon. Ano ba yung nais ng Diyos ipagawa sa atin? Without hesitation, sumunod po tayo. Dahil alam natin, iyan po para yan sa ikabubuti po natin. Minsan marami mga tao ayaw tumanggap ng payo. Minsan may marami mga tao na ayaw tumanggap ng pagkakamali. Gusto nila laging tama, no? So, napakalaga na mayroon nag-guide po sa atin, mga kapatid, na kahit tayo po ay mananampalataya na. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na accountability partner o kaya accountability group. May nag-o-oversee sa atin. Kasi sa ating sarili, hindi natin nakikita. 'Di ba? Mga kapatid, may yung blind spot sa buhay natin na yung mga tao na nakakita sa atin, pumupuna sa atin. Napakahalaga po 'yan. Kaya nga yung fellowship, napakahalaga po 'yan. Huwag natin siyang baliwalain. Kasi maraming mga tao na nagpapalit yung fellowship sa mga walang kwentang bagay. 'Di ba? Nakakalungkot po 'yun, mga kapatid. So tayo po, alam natin na yung mga taong tumatalima sa palatuntunan ng Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon, ipaparanas niya yung kanyang kabutihan. 'Di ba? At hindi niya yun wini-withhold sa atin. Maliban na lamang na tayo po ay hindi tumatalima sa Kanya. Pero ang plano ng Lord, malinaw. Sabi po ng Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa kanyang mga kamay, di ba? Pag ang buhay natin nasa kanyang mga kamay, di ba? Secure tayo. Walang sino man ang makaka-snatch sa atin, sa kamay ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin tumalima, sumunod sa kanyang pinagagawa sa atin. As a question to consider, why cannot we separate God's goodness from His rule? Kaya nga sabi natin kanina, itong dalawa nito hindi pwedeng paghiwalayin, no? Magkasama dapat ito, mga kapatid, para maranasan natin yung tunay na kabutihan ng Diyos. Kailangan sumusunod tayo doon sa palatuntunan ng ating Panginoon. Ruling ng Panginoon. Maraming mga tao, alam na lang nila o kilala nila ang Panginoon bilang Savior, pero hindi nila kinikilala bilang Lord. Bukang bibig na ang ating Panginoon tagapagligtas lamang, pero yung kanyang pagka-Diyos ay hindi nila na-acknowledge. Di ba? Mga kapatid, gusto ng Diyos maranasan natin yung kanyang kabutihan. Lahat ng tao gusto ng Lord maranasan. Kaya kailangan lang tayo po ay manalig, sumunod sa Kanya. Napaganda po yung Psalm 34 verse 8. Ito po ay paanyaya. Invitation po ito. Halikayo, tingnan ninyo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Diba?
tingnan mo at lasapin. Napakasarap po, no? Napaka-powerful word, declaration ng ating Panginoon. Hali kayo. Kaya nga kapag ikaw nabuburn out ka na, no? Napapagod ka sa iyong pinapasan, sabi ng Lord, hali kayo, tingnan mo, lasahan mo, lasapin mo ang kabutihan ng Panginoon. Hindi niya ipagkakait sa iyo yan. Kailangan lang manalig po tayo sa Kanya. So yun po, marami pong salamat sa ating 24 viewers. Napalad po tayo sa umagang ito dahil po tayo ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Sister Jennifer, good morning. Yan. Sister Esmeralda, good morning po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Tunay nga na pinagpala na po ang araw na ito. Dalahin ko po sa maghapon sa ating pong mga ginagawa o gagawin pa, papasok sa mga trabaho, samahan tayo ng Panginoon sa araw po na ito at gawing mabunga lahat ng ating mga gagawin sa araw po na ito at maluwalhati ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Maraming pong salamat, Ama, sa araw po na ito. Panginoong Hesus, salamat po, Banal Espiritu, sa patuloy na pagsama po sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord. Nandalangin po namin, O Lord, sa aming pong mga kapatid na nakakaranas ng mga anxieties, even, Lord, depression, even, Lord, mga sakit karamdaman. Sa oras po ito, sila man ngayon ay nasa hospital man o kaya nasa bahay, nakakaranas ng mga karamdaman, Lord, I pray in the name of Jesus. Give them favor, Lord. Touch their lives, Lord God. At ipadali mo, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord God, ang dugo ng Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang dugo na ito para sa kagalingan po namin. Thank you, Lord. Ganito sa aming mga kapatid na meron pong mga problema ngayon, may pinagdadaanan. Lord, give them peace and joy, the peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Ganyan, Lord, sa aming pong mga kapatid, inaalala po namin sila, kanila pong mga kaarawan sa araw po na ito. Kami po nakikigalak sa kanilang mga anibersaryo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin. Sa buhay na mayroong katiyakan. Na kapag kami, Lord, ay tumalima sa iyo, ipaparanas mo ang kabutihan mo, Panginoon. Hindi mo i-withhold sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Salamat, O Lord, sa assurance sa araw po na ito, Diyos. Padre, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Tuloy nga, Lord, sa iyo lamang lahat ng papuri. Lahat ng pagkaluwalhatian. Lord, ay tanging sa iyo lamang sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid. God bless po, and to God be all the glory. Bye-bye!